I don't think he will be providing anything substantial about our country. Wala naman daw siyang mapapala. Yan ang dahilan sa SONA snub ni VP Sara. Marami pang pinuna ang pangalawang Pangulo. Ang performance at foreign policy ni PBBM, kinutya nito. Sa impeachment naman, sinagot na niya ang writ of summons ng Senado. As expected, ipinababasura ng bise ang reklamo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Performance at foreign policy ni PBBM pinuntirya ni VP Sara. Tanong ng Malacanang, bulag-bulagan yarn? VP Sara sinagot na ang writ of summons ng Senate Impeachment Court. Impeachment complaint laban sa kanya pinababasura. Lumalalang gera sa Middle East, labis na ikinababahala ng DFA. Mga Pinoy sa Israel na gusto nang umuwi, dumami pa. Nakaamba namang oil price hike dahil sa sigalot. Uutay-utayin na nga ng mga kumpanya ng langis. PDP laban humirit ng manual recount sa senatorial race na sa 6 na milyong balota nawawala raw. First for the franchise, Oklahoma City Thunder kampiyon sa NBA matapos talunin ang Indiana Pacers. At usap-usapan online, RC Munoz at Sara Labati kapwa nalilink sa mga politiko. Kani-kanino kaya? Vice President Sara Duterte stands firm, hindi siya dadalo sa 4th State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, mas mabuti pang makipagpulong sa mga OFW kaysa dumalo sa isang talumpating wala naman daw laman. Narito ang agenda report ni John Manalo. Nanindigan si VP Sara na hindi siya dadalo sa ika-4 na SONA ni PBBM. Ang kanyang dahilan, I don't think he will be providing anything substantial about our country. Mga tiga Central Luzon. Dagdag ng bise, mas magiging makabuluhan daw ang kanyang oras kung gagamitin na lang niya sa pakikipag-usap sa mga Pinoy community abroad. It would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Una nang kinumpirma ng House of Representatives ang hindi pagdalo ng bise sa SONA matapos nitong matanggap ang liham mula sa OVP. Pero ito ang unang beses na ibinahagi ni VP Sara sa publiko ang dahilan ng kanyang desisyon. Sa ngayon, nasa Australia ang pangalawang Pangulo para makipagkita sa Filipino community at dumalo sa Free Duterte Now event sa Melbourne. Pero bago pa ang personal overseas trip na ito, ilang beses na siyang lumuwas palabas ng bansa ngayong taon. Kaya ang naging banat ng Malacanang kamakailan lang, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. ang sagot naman ni VP Sara. I do not like
traveling at all except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Inaasahang babalik sa bansa ang bise para sa kanyang kasarilaayan event sa San Fernando, Pampanga ngayong Miyerkules, June 25. Kinumpirma naman niya na kasalukuyan ng naghahanda ang kanyang mga abogado para sagutin ang order ng Office of the Ombudsman tungkol sa alleged misuse of confidential funds ng OVP at DepEd na dati rin niyang pinamunuan. The lawyers informed me that we will provide the answer within the period required within 10 days. Natanggap ng OVP ang order ng Ombudsman noong June 20. Bukod pa rito, pinaghahandaan pa rin daw ng defense team ni VP Sara ang kanyang impeachment kahit na political persecution lang naman daw ito ng kanyang mga katunggali. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Pinuntirya ni VP Sara ang foreign policy ni PBBM. Hindi ran daw handa ang bansa sa anumang gera. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwenestyon ni VP Sara ang foreign policy ng Marcos administration. Sa Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia, sinabi ng bise na dapat magkaroon ng independent foreign policy ang Pilipinas, imbes na pumiling sa Estados Unidos na partikular niyang nakita sa usapin ng West Philippine Sea. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Kinundi na rin ng bise ang pagpayag ng administrasyon na makapasok sa bansa ang missile systems ng US. Abril noong nakaraang taon nang i-deploy ang US Typhoon missile system na nasundan pa ng anti-ship missile system noong nakaraang buwan. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Giit pa ni Duterte, hindi handa ang Pilipinas sa giyera. Anya, walang plano at vision ng kasalukuyang administrasyon. May sagot naman ang Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Ang desisyon daw ni PBBM na isulong ang maritime rights ng bansa ay galing sa sariling strategic interests at hindi sa pressure o impluensya ng ibang estado. Para naman sa friend to all, enemy to none na foreign policy ng nakaraang Duterte administration, ayon kay Tariela, 5 beses na bumisita si FPRRD sa China at tahasan din daw nitong pinuri si President Xi Jinping. Pero sa kabila nito, mga mangingisdang Pilipino ang patuloy na nakaranas ng panghaharas at patuloy pa rin ang pambubuli ng China. Tanong ni Tariela, hindi ba sapat na rason ng mga ito para masabing hindi mapagkakatiwalaan ng China? Ito na ang pinakadirektang pagpuna ni VP Sara sa foreign policy ni PBBM, partikular sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taon, dinepensahan niya ang kanyang pananahimik at sinabing hindi ito trabaho ng kanyang opisina. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Vice Presidente! Okay. Mas lumabo pa ang tsansa na mag-ceasefire ang Israel at Iran dahil ang Estados Unidos sumali na rin sa bakbakan. Ang latest sa giyera sa Middle East, agenda report ni May Rodriguez. Umalingaw-ngaw na naman ang mga sirena sa Israel dahil sa mga missile na pinakawalan ng Iran. Ito ang pinangangambahan ng marami, ang mas maigting pa na giyera na nagsimula noong June 13 dahil nakisali na ang Estados Unidos.
7 US B-2 stealth bombers ang pinadala ng Amerika bilang bahagi ng Operation Midnight Hammer. Binomba nila ang ilang nuclear facility sa Iran, isang mahigpit na mensahe ng Washington na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Tehran. Target obliterated ayon kay US President Donald Trump. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang UN Security Council matapos ang pag-atake. The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. Karamihan sa mga Amerikano tutol sa US involvement sa giyera ng Iran at Israel. They don't seem concerned about the human toll that a global war will take. Maliban sa New York City, may mga anti-war protest din sa ibang bahagi ng US tulad ng Washington, D.C. at Los Angeles. It is not right for us to be involved. It is not right for the U.S. to be a part of a war that is just not our fight. May hands-off Iran protest din sa Canada. My families are there. My relatives are there. My friends are there. I don't want him to die. I don't want anyone to die. No one in the world. War has to stop. Maging sa Paris at sa Pakistan, kung saan pinapabawi ng mga relihista ang plano ng Islamabad na inominate si Trump para sa Nobel Peace Prize dahil sa tulong niyang mapalamig ang tensyon sa India noong isang buwan. Galit naman ang Iran at nangakong gaganti sa US. Tatargetin daw nito ang US bases sa Middle East. Ang sagot ng Estados Unidos, subukan nyo lang. Para sa Agenda, May Rodriguez, Bilyonaryo News Channel. Labis na nababahala ang Foreign Affairs Department sa tumitinding sigalot sa Middle East. Nanawagan na ng diplomasya ang ahensya para hindi na lumala pa ang sitwasyon sa rehiyon. Pinapayuhan naman ang mga Pilipino sa Amerika na maging alerto matapos ang pag-atake ng US sa mga nuclear sites sa Iran. Kasabay nito, tiniyak ng DFA na top priority ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Iran at Israel, kung saan higit 100 ang nawalan na ng tirahan. Higit 250 Pilipino naman ang nag-apply na for repatriation. At the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na nasa Jordan na ang unang batch ng mga OFW galing Israel. Inaasahang balik bansa na sila bukas. We had long been calling for the escalation of tension. The important thing is the safety of kababayans. And at the very least, we don't have kababayans who are injured. There are no kababayans in those areas. And the embassy in Tehran is saying, well, if there are, then nanawagan sila, come to the embassy, take shelter at the embassy. But there are none. Lubhang maapektuhan ng global economy pag lumala ang digmaan sa Middle East. Yan ang babala ng China, kaya't nananawagan ng Beijing sa international community na gawin ang lahat para ma-de-escalate ang sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Ipinatawag naman ni PBBM ang kanyang economic team para talakayin ang epekto ng nagaganap na digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, partikular na sa presyo ng produktong petrolyo. Inihahanda na ng pamahalaan ang ayuda para sa mga apektadong sektor sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. May kaunting tulong din ang mga kumpanya ng langis. Ang detalye sa Agenda Report ni Paolo Barcelon.
3 dekada nang namamasada si Mang Romeo. Ang kita sa pagmamaneho, pinangtutustos niya sa pang-araw-araw na gastusin. Lalo't 3 sa 6 niyang anak nag-aaral sa kolehiyo. Di bale na raw munang magutom. May dagdag lang na maiuwi sa kanyang pamilya. Kaya naman nang mabalita ang tataas ang presyo ng gasolina, ganito na lang ang nasabi ni Mang Romeo. Ang kinikita na ang boundary, 1.3 ang kinakain sa diesel. Kung mag-uwi niya ako, pinakamalaki ng 600. Lalo na kung tumaas pa ng 5 piso, di ano nang iuwi ko. Pero tila makakahinga ng kahit kaunti si Mang Romeo dahil ang halos 5 piso sanang taas sa presyo ng produktong petrolyo, uunti-untiin na lang daw muna ng oil companies. Ayon kay Energy Officer in Charge Sharon Garin, paraan daw ito para mapigilan ang price shocks sa merkado dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, bunsod ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang Transportation Department naman, inaayos na ang guidelines para sa implementasyon ng fuel subsidy program. Sa isang radio interview, sinabi ni Transportation Spokesperson Mon Ilagan na kabilang sa mga mabibigyan ng ayuda ay ang mga tsuper ng jeepney, bus, taxi at UV Express. Gayon din ang mga ride-hailing o TNVS at motorcycle taxi, pati mga delivery rider at tricycle driver. Wala pang nababanggit kung magkano ang ibibigay na ayuda. Pero ayon sa DOTR, paraan ito para hindi na matuloy ang anumang pagtaas ng pamasahe. Tiniyak din ng Department of Agriculture na may sapat na pondo para sa mga subsidiya sa mga magsasaka. Bukod kasi sa gasolinang kailangan ng mga magsasaka at mangingisda, pati ang presyo ng fertilizer, posibleng madamay rin sa pagtataas ng presyo ng krudo. Meron naman tayo din nasa budget natin na fuel subsidy, no, for fishermen. Malamang i-release din natin yun, ano, once na tumaas na. Meron naman mga QRF din kung kaya, doon natin kukunin. Pero tintayin natin yung programa ng DOE sa fuel subsidy. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Energy, umaabot na sa halos 60 pesos ang average pump price ng gasolina, halos 55 pesos naman sa diesel at higit 70 pesos sa kerosene. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. At makakausap po natin ngayon, UST Department of Political Science Chair Dennis Coronacion. Professor Dennis, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa oras. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. Magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay. Ano po sa tingin ninyo ang pinaka-economic impact nitong gera sa Middle East at sa Pilipinas? Well, maaari po natin maramdaman yung sigalot ngayon sa Middle East, which involves Israel, Iran, and the United States. Doon sa dalawang aspeto ng ating ekonomiya. Unang-una sa mga OFW remittances. Maaari pong kapag halimbawa magpatuloy itong gulo na to, mag-escalate, hindi mapigilan. I think yung ilan sa ating mga OFWs, lalo na doon sa mga bansang involved like sa Iran, sa Israel, and possibly pag lumala pa ito sa mga katabing lugar tulad ng Jordan, Kuwait, Bahrain, maaari ho silang i-repatriate kapag mag-escalate ito, no? And that's going to affect our OFW's remittances. Na sa ngayon po, sa first quarter, maganda sana yung performance kasi based on the Bangko Sentral figures, nagkaroon ng increase, slight increase. Pero baka maantala to, maaari mabawasan kapag hindi hinto itong kaguluhan na to. Pangalawa naman po, mararamdaman din natin dun sa presyo ng ating yung mga fuel. Alalahanin po natin na malaking portion ng ating mga gasolina, mga fuel ay nanggagaling sa Middle East. So kapag hindi ihinto itong gulo na to at mag-escalate pa, kung sakali, lalo pat kung sakaling inaasahan kasi na baka mag-retaliate ang Iran, ang i-target naman ito in retaliation ay yung mga oil refineries na mga kaalyadong bansa ng US. So magkakaroon ng shortage sa ating bansa ng langis. Dahilan upang maapektuhan yung presyo ng ilan sa ating mga bilihin na nagre-rely sa LNG at saka langis. Yes po. Doon po sa dalawang sinabi niyo, Professor, OFW remittances tsaka sa presyo ng produktong petrolyo, doon po sa OFW remittances, it doesn't seem like meron po talaga tayong magagawa.
hinggil dyan. Pero marami ho kasi ang dumadaing o umaapila sa gobyerno hinggil dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, katulad na lamang ng number 1, yung pagbigay po ng fuel subsidy, something that has been done by the government in the past. Pero kaakibat ho nito, Professor, yung sinasabi ng ilang mga transport groups, isuspend muna yung kinakalap na buwis sa presyo ng produktong petrolyo, katulad ng VAT o kaya excise tax, to which the government is not really keen on doing this. Ano ho ba sa palagay ninyo? Yung bang fuel subsidy ay sapat na? Well, pwede pong pwede namang mag-resort ang ating pamahalaan dyan as a temporary solution or stopgap measure. Habang ongoing yung conflict sa Middle East, pwede po yan. Pero it cannot turn into a permanent solution. Kasi of course, syempre meron tawag dito maapektuhan rin yung budget na allotted naman para sa ibang kasi if you're thinking of subsidies, ang tanong diyan, saan hugutin yan? Saang portion ng ating national budget kukunin yan? So kung yung mga pinaghugutan yan, if it's going to be a permanent solution, I think baka makaapekto sa budget deficit natin at saka sa mga ibang programa ng pamahalaan natin. Opo. Kaya nga hindi ho siya talagang kinokonsidera ng gobyerno, kahit yung ilang mga senador na natanong ko na malaki ho kasi talaga yung impact nito, obviously sa revenue ng bansa. But Professor, ngayong sumali na ang US, maaari ba tayong madamay din bilang kaalyadong bansa nito? And siguro ano po yung masasabi niyong security implications sa atin? Well, in terms of national security, wala pa naman po, wala pa sa ngayon kasi wala ho tayong interest sa except for those economic reasons, wala tayong interest doon sa sigalot sa Middle East at hindi rin apektado ang ating national security. Now, since involved na po ang US, pero ang kanyang involvement naman ay limited. Kahit po ang United States, yung public opinion ng mga Americans, they do not want to be involved in another war. Kaya tingin ko po pigil naman or limited yung involvement. Tingin ko hindi magde-deploy so far. Hindi pa magde-deploy ng mga American soldiers doon sa Iran at sa Middle East. So hangga't limited po yan, I don't think na I don't think na madadamay tayo. At wala ring impact sa ating national security yan except of course yung impact lang mararamdaman natin ng todo pagdating sa economic aspect. Opo. At nagsalita na rin po ang DFA hinggil dito, humihingi rin po ng umaapela for a de-escalation. How long do you think this conflict will last? At meron ba tayong nakikitang o kayong nakikitang masasabi nating long-term solution sa sigalot? Well, it's hard to say kung kailan po ito kung kailan ito titigil. Kasi of course, it depends on the goals of the actors involved. Ang sabi ni Netanyahu ng Israel, sabi niya, basta na-achieve na nila yung goal nila na matigil through these missile strikes, yung nuclear program ng Iran, titigil na sila. I think ganun rin naman ang goal ng US. Hindi na nila palalakihin pa yung problema. Pero of course, this is, kung ma-trans the risk of, dahil nag-start na yung ganyang sigalot, i-trans the risk of kung gaman magiging mag-escalate itong problemang ito. So, wag naman sana. And we're hoping na through diplomacy, because this is the only permanent solution that I can see, mahimok nila yung Iran na itigil na yung kanilang nuclear program at bumalik na sila sa kumbaga man ituloy nila yung pagiging maayos na miyembro nila ng bilang signatory ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Maraming salamat po sa inyong oras, USC Department of Political Science Chair Dennis Coronacion. Sa ibang balita, may pa-shoutout si Asia's multimedia star Alden Richards sa Cathay Pacific, but for the wrong reasons. Very upset daw kasi ang aktor sa pagkasira ng kanyang bike frame habang papauwi ng Pilipinas. Mensahe niya sa airline, please do something about this. Wala pang pahayag ang Cathay Pacific sa ngayon. In his cycling era nitong mga nakaraang buwan si Alden, na kamakailan lang ay nakakumpleto ng 61-kilometer bike ride.
PDP laban, humirit ng manual recount sa senatorial race. Nagkadayaan daw kasi. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Bonnie MRT Station. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Vice President Sara be dismissed. Sumagot na si VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court at pinababasura niya ang reklamo laban sa kanya. Ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Joan? Hello, Joan. Okay, balikan natin si Joan Manalo na nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Maya-maya po lamang. May mga bagong hirit ang Malacanang laban kay Vice President Sara Duterte matapos niyang sabihing nang bubudol lang ang presidente. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Budol? Talaga? Kung mayroon mang nang bubudol sa mga opisyal ng pamahalaan, ayon sa Malacanang, paniguradong hindi ito ang Pangulo. Sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika? Sino ba talaga ang nambubudol? Sa personal trip ni VP Sara sa Melbourne, Australia, sinabi nitong wala naman siyang problema sa Pangulo. Pero sa performance nito, meron. Wala raw direksyon ng gobyerno kaya bagsak ang ekonomiya at tahasang nilabag ang konstitusyon nang arestuhin ng kanyang ama. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Ayon kay VP, pawang numero lang naman ang inilalabas na datos ng gobyerno patungkol sa economic growth nito. Ang sagot ng palasyo, makikita ng bise ang hinahanap niyang resulta kung nagtatrabaho lang sana siya. Sa pagsisisi naman ng bise sa Uniteam, ang 2022 election tandem nila ni PBBM, ang banat ni Yusek Castro. It's their loss. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganung mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man.
So, yan po ang Pangulo. Fake news din daw ang akusasyon ng BICE na 16 trillion ang utang ng Marcos Jr. administration. Paglilinaw ng Malacanang, kabuuang utang ito ng pamahalaan simula pa ng mga nakaraang administrasyon. At sa lahat daw ng umupong presidente, ang ama ni VP Sara na si FPRRD ang biggest borrower. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. At balikan natin ngayon si Joan Manalo na nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa tungkol sa sagot ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court. Joan? Corina, nabit nga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang deadline sa pagsagot sa writ of summons na inihain ng Senate Impeachment Court. Kinumpirma ito ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na natanggap na nga ng Kamara ang kopya ng answer ad cautelam ni VP Sara kung saan nakasaad dito ang kanyang mga sagot sa impeachment complaint. Pinadala raw ito ng isang messenger mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm at ang pagpapadala nga ng kopya dito sa Kamara ay isang matter of protocol lalo na sa usapin ng impeachment trial. Sa ibinigay na full copy ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bucoy, nakasaad sa unang pahina ang sagot ni VP Sara stating that the fourth impeachment complaint must be dismissed because it is void ad initio for violating the one-year bar rule under the 1987 Constitution. Ito nga yung pagpo-prohibit ng initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year. Sinabi rin ni VP Sara na there are no statement of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Stripped of its factual and legal conclusions, it is nothing more than a scrap of paper. And pangatlo, being laden with conclusions of facts and law, the fourth impeachment complaint is a clear abuse of the impeachment process. And since there are no statements of ultimate facts, there is nothing for the Vice President to answer. Inaasahan naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua itong pagsagot nga ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons. Nabanggit niya ito kanina sa kanyang press conference at malaking bagay daw hindi lang para sa Kamara kundi sa publiko ang sagot ng bise para gumulong na ng maayos ang kanyang paglilitis dahil marami na nga ang naghihintay at nakatutok sa paggulong nito. Inaasahan na natin ngayon na maghahanda ang Kamara o ang House Prosecution Panel na sagutin din within 5 days ang dumating na sagot ni VP Sara at sabi rin ni Chua kanina na on the House Prosecution's end ay tuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos at kung ano man daw ang kanilang susunod na hakbang, sisiguraduhin nila na hindi ito makakaapekto sa pagpresenta nila ng ebidensya. Sa ngayon, ayon kay Bucoy sa isang Viber message kanina ay pinag-uusapan pa raw ng House Prosecution Panel ang kanilang mga susunod na hakbang at kung sakali mang may pahayag sila ay agad din nila itong ipagbibigay alam sa publiko. At yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Corina. Okay, exciting. Maraming salamat, Joan Manalo, live mula sa Batasang Pambansa. Manual recount ng senatorial race. Yan ang hiling ng PDP laban sa petisyong inihain sa Korte Suprema. Ayon sa petitioners na sina Attorney Israelito Torreon at Attorney Jimmy Bondoc, marami umanong irregularidad sa midterm elections noong May 12 dahil wala namang manual counting sa mga presinto. Nilinaw naman ni Bondoc na isa sa mga kandidato na hindi layunin ng petisyon na maupo sila sa pwesto, kundi para matiyak lang na nasusunod ang batas. Kabilang sa mga reklamo sa kanilang petisyon ang umano'y 17 million na overvotes at nawawalang 6 na milyong balota. Iaapela ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na bumabasura sa second placer rule. Ang hiling ng poll body, linawin kung paano ito iiral bago, habang at pagkatapos ng eleksyon, lalo na't may epekto ito sa mga kasalukuyang disqualification cases. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Maghahain ng isang motion for reconsideration ang COMELEC laban sa latest ruling ng Korte Suprema tungkol sa second placer rule. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangang mabigyan linaw ang mga magiging epekto ng desisyong ito. Ang naging voting po kasi ay 8-5-2. 8 in favor, 5 ang dissenting at 2 ay hindi po
nag-participate. Kaya po maganda po talaga siguro ma-clarify natin. At gusto rin nating liwanagin yung bago ba mag-eleksyon, anong effect, pagkatapos ng eleksyon, yung ba yung effect. Kasi magkakaiba yung epekto kasi bago mag-eleksyon at saka pagkatapos sa eleksyon. At saka siyempre, may epekto po kasi yan sa ibang rules namin dito sa COMELEC. Nitong June 19 kasi, nagdesisyon ng Supreme Court na inaabandona na ang second placer rule sa petisyong inihain ni Datu Pax Ali Mangudadatu laban sa COMELEC. Tumakbo sa pagka-governor ng Sultan Kudarat si Mangudadatu noong 2022 elections pero kinanselan ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa material misrepresentation. Ibig sabihin, ituturing na stray ang matatanggap niyang mga boto. Dito papasok ang second placer rule kung saan ang kandidatong may highest valid votes ang siyang ituturing na panalo. Pero ang hatol ng SC, walang sapat na legal basis ang pagproklama sa second placer. Ayon sa korte, dapat manatiling talo ang second placer dahil hindi raw ito maituturing na kagustuhan at majority decision ng electorate. Ang remedyong susundin ayon sa korte, permanent vacancies, alinsunod sa Section 44 ng Local Government Code. Ibig sabihin, sakaling ituring na invalid ang candidacy ng nanalong kandidato, uupo ang nanalo mula sa kasunod na posisyon nito. Halimbawa, kung maging bakante ang posisyon ng alkalde, vice mayor ang uupo bilang mayor. Dahil dito, usap-usapan ngayon ang magiging kahihinatnan ng kalalabas lang na desisyon ng COMELEC sa disqualification ni Manila Representative Joey Uy na posibleng paltan ng kanyang kalabang si outgoing Representative Benny Abante. Ani Chairman Garcia, hindi pa klaro ang kabuuang epekto ng desisyon ng Supreme Court lalo na sa national positions. Pero posible raw na hindi apektado ang desisyon kina Abante dahil wala namang rule of succession pagdating sa pagka-congressman. Parang minamention naman po ang Korte Suprema doon sa kanyang naging desisyon na applicable talaga yung no second placer rule sa succession, meaning sa local official. Pagka po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local official. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Subalit ayaw natin pangunahan po yon kasi nga po gusto namin maging maliwanag yung bagay na yan, lalo na kung tayo po ay magpapile pa ng motion for reconsideration. Kadikit ng desisyon ng SC ay ang dissenting opinion ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Aniya, kailangang ikonsidera ng korte na mayroong qualifications pagdating sa pagtakbo sa isang posisyon at tanging qualified candidates lang dapat ang ikonsidera na makaupo sa public office. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Halos 2,000 trabaho ang binuksan ng DOH bilang bahagi ng kanilang 127th founding anniversary. Ano-anong mga posisyon yan at ang kanilang requirements sa agenda report ni Pierre Pastor. Because we believe in you, the youth. You are the hope of the future, and we want to plant this seed early that a career in public health is not just a job, it's a calling. One that is full of challenges, yes, but also one that is deeply rewarding. Ito ang mensahe ni Health Secretary Ted Herbosa kasabay ng pagbubukas ng 1,845 job vacancies sa Health Department para sa mga naghahanap ng trabaho sa health sector at public service. Sinimulan ngayong araw ang job fair sa isang malaking mall sa Maynila bilang bahagi ng selebrasyon ng 127th founding anniversary ng DOH. Ang mga job opening ay para sa iba't ibang larang gaya ng Medical Officers 3 and 4 o Residente, Medical Specialist 1 and 2 o mga Fellow, Nurses, Dentist, Occupational and Respiratory Therapist at iba pa. May mga bakante rin para sa administrative staff ng DOH. For every health worker that is hired, for every doctor, nurse, therapist that joins the health workforce, yun pong ating doctor to population ratio, health worker to population ratio, tumataas po. Ang isa po ng mga doctor, ang isang nurse, ang isang therapist, marami pong inaalagaan ng mga Pilipino yan. So, kahit maka +1, +2, syempre hindi naman dahil +1, +2 lang po. Makadagdag lang po tayo ng kahit in the tens, better kung 100 sa ating rounds na ito. Malaki po yung maitutulong sa ating local health situation. Marketing graduate si Arlene Arbas pero mas ginusto niyang magtrabaho sa DOH at 35 years na siya in service. Dahil nga yung values na instill sa akin nung nasa public school ako, hindi naman, it's not all about money. Stable yung job,
na express ko rin kanina na nung panahon ng pandemic, I think ang pinaka-stable na trabaho yung working with the government. We receive all the benefits kahit may pandemic compared dun sa private na alam natin maraming na layoff, maraming umasa sa ayuda, maraming family ang nag-suffer. But kami working in the government, hindi namin masyadong naranasan yung paghihirap ng iba. Graduate naman ng BS Public Health sina Alessandro at Maria Celina at nag-a-apply sila ngayon sa DOH. Pwede po kami mag-epidemiology po, pwede po kami mag-medical technology, pwede po kami mag-explore ng opportunities sa mga fields ng health policy po, health governance and such. If medicine is more about curative, public health is more about preventing disease, prolonging life, and I think that's something that I really want to do po in the future. Tiniyak ng DOH officials na competitive na ngayon ang sweldo sa gobyerno gaya ng sa Department of Health. Regular at permanente pa ang posisyon at marami pang magaganda benepisyo gaya ng retirement benefits. Ang DOH Nationwide Job Fair na nagsimula ngayong araw ay hanggang June 27 sa iba't ibang sangay nito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Mula Kamara, dinala na ang sagot ni VP Sara sa writ of summons sa Senate Impeachment Court. Nakaabang doon si Hannah T. para sa kanyang live agenda report. Hannah, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, bago pa mag 6 p.m. kanina, officially na-receive na ng Senate Clerk of Court ang response or reply ni Vice President Sara Duterte doon sa hinaing summons sa kanya nitong nakaraang linggo at malinaw yung posisyon ni VP Sara, no, hindi raw valid yung ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya at ang kitawag doon sa isinumiting sagot ng kanyang kampo ay ang answer ad coetelam. Ibig sabihin, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, sumasagot siya sa summons ng Senado out of caution. Hindi pa rin niya kinikilala yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Ang una dyan ay void ab initio. Ayon dun sa sagot niya, dapat daw i-dismiss agad yung ika-4 na complaint kasi labag daw ito doon sa 1-year bar rule na may kaugnayan doon sa 3 impeachment complaint na una nang naihain ng Kamara nitong nakaraang taon. At matatandaan natin, nitong February 5 ay itong 4th impeachment complaint ang nakarating o naitransmit mula House of Representatives papunta dito sa Senado. At yung pangalawa na posisyon ng kampo ni VP Sara ay wala raw sufficient form o substance itong hinaing impeachment complaint. In the defense panel's terms, no, or words, it is nothing more than a scrap of paper. At matatandaan natin na humaharap sa 7 articles of impeachment si VP Sara, kasama dyan yung culpable violation of the Constitution at graft and corruption. And pangatlo, Pinky, sinama nila doon sa kanilang posisyon yung nangyari sa pag-convene ng impeachment court nitong June 10 dahil sinabi nila na may lack of jurisdiction daw dahil for them, bakit magpapatawag ng trial kung hindi naman daw ito valid from the start? And they also cited the return of the impeachment articles mula dito sa Senate papunta doon sa House of Representatives na nangyari nga noong June 10. And also, lastly, no, ay ang pang-4, no due process dahil para sa kanila na violate daw itong right ni VP Sara at wala raw siyang pagkakataong maipagtanggol yung kanyang sarili bago pa man sinulong sa Senado yung impeachment complaint. Pinky. Hannah, so parang nakatulong pa doon sa cause ng defense yung pag-return to sender na ginawa ng impeachment court o ng mga senador ng kanilang hingin sa House Prosecution Panel or sa House nga na i-certify, number 1, na hindi violate itong 1-year rule at the second one is na makakatawid itong kanilang final na impeachment complaint from the 19th to the 20th Congress.
Pinky, katunayan yan din yung sinabi ni outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na tila in favor pa ito doon sa kampo ng defense o ni VP Sara dahil kung tinanong na lang daw sana ng Senate Impeachment Court itong prosecution sa tungkol doon sa pag-violate umano ng one-year ban rule dahil matatandaan natin yan yung isa sa mga kondisyon ng pagbalik ng impeachment articles sa Kamara, sana walang mangyayaring ganito no, at hindi magagamit ng defense itong punto nila na 18-5 na boto ng senator judges noong June 10. So we've yet to confirm that no sa panig ng depensa o ni VP Sara kung talaga bang nakatulong sa kanila, pero obviously on the paper itself, on the answer ad cautelam itself, it says na ginamit nila itong allegation na ito, affirmative allegation as they put it in paper, na kasama yung 18-5 na boto doon sa dahilan para masabi yung o ma-question yung jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Parang gano'n na nga lumalabas, Hana. At para lang malinaw, itong ad cautelam, yung proceed, parang lumalabas ang ibig sabihin with caution. Hindi ba nung sila'y nag-submit ng kanilang appearance, yung defense team ni Vice President Sara Duterte, 16 sila, ay meron ding ad cautelam? Yes, Pinky. Actually, na-mention yan kanina ni Senate Secretary Bantugno. Sabi niya, kasi tinanong natin, ano ba yung difference nung answer ad cautelam doon sa motion to dismiss? And you're right, no, as we can recall, nauna nang nag-file ng entry of appearance ad cautelam itong 16-man defense panel ni VP Sara. At sabi ni nauna nang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol na kapag sinabing ad cautelam, out of caution dahil nga para sa kanya, meron pa kasing nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema kung saan ganun din yung punto ni VP Sara no, na she seeks to nullify the impeachment trial against her and the impeachment complaint rather, and also yun yung dahilan kaya nag-enter sila with caution dito sa Senate Impeachment Court. So it means na they are following the rules ng Senate Impeachment Court but obviously with reservations or with caution, yung katulad nga ng sinabi mo kanina, Pinky. Parang it appears very consistent, Hana, just to go back to what you said. At para mabalikan din natin yung mga pangyayari, nung February pa ata sila nag-file, yung defense team ni VP Sara nitong supposedly paglabag, allegedly, ng one-year ban. Pagkatapos ito din, nandyan sa kanilang response doon sa summons ng impeachment court, ay sinasabi nga nila, may violation ng one-year rule, And then, also cited itong ang pagbalik ng impeachment court sa House dahil nga gusto nila ma-certify na walang violation nitong one-year rule. So sa lahat, Hana, lumalabas talaga itong question at magandang malaman kung anong magiging siguro desisyon, especially ng Korte Suprema hinggil dito. Maraming salamat sa iyong oras, Hana T. Live mula sa Senado. Sa sports, a historic win para sa Oklahoma City Thunder. Nasungkit nito ang unang NBA title ng prangkisa mula nang lumipat mula sa Seattle noong 2008. Sa score na 103-91, tinalo ng OKC ang Indiana Pacers sa Game 7 ng finals sa home court. Sa first quarter pa lang, may huge blow na sa Pacers nang ma-injure ang star point guard na si Tyrese Haliburton. Bukod sa titulo, umana rin ang Thunder ng league best 68 wins ngayong season. Si Shai Gilgeous-Alexander naman ang naging unang player in more than 2 decades na nakahakot ng Finals MVP, Season MVP at Scoring Title Awards. COMELEC Chairman George Garcia, humingi nga ba ng 300 milyong piso mula sa isang kandidato? Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Na bad trip si Vice President Sara Duterte sa isang ad na tampok ang San Juanico Bridge bilang isang tourist attraction. Kasabay yan ng maiinit na banat ng kaalyado niyang si Senadora Amy Marcos laban sa mga namamahala sa rehabilitasyon ng tulay. Narito ang agenda report ni Hannah T. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Iritado si Vice President Sara Duterte sa isang tourism ad na nakita niya habang papuntang Australia. Sa ad, tinawag kasing tourist spot ang San Juanico Bridge, ang 52-year-old na tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Tinayo yan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ayon sa official website ng Leyte, nasa 2.16 kilometers lang ito, hindi 2.6. Para kay VP Sara, di sapat ang ganong haba para tawaging tourist destination ng isang tulay. Dapat daw, konektado ito sa mas malalawak na ruta, gaya ng Leyte to Bicol o Romblon to Batangas. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Una nang kinwestiyon ng kaalyado at kaibigan niyang si Senadora Amy ang budget ng tulay at pinuna ang mga ahensya ng gobyerno mula DPWH pa Kamara at sinabing sana siya na lang ang nagpresidente. Limited ngayon ang access sa bridge matapos ideklarang delikado itong daanan dahil sa structural integrity nito. Agad bumuelta rito ang palasyo at sinabing sa panahon lang naman ni PBBM nagkaroon ng malalimang inspeksyon sa tulay. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Numbers agad ang nilatag ni Senadora Amy. Matapos punahin na bilang senador, dapat naging bahagi siya ng deliberasyon sa BICAM kung kakwestiyonin lang niya ang budget sa infrastructure. Naniniwala ang kapatid ng Pangulo na her work speaks for itself, lalo na pagdating sa Region 8. Sabi ng senadora, lagpas 382 million pesos na ang naitulong niya sa infrastructure projects ng rehiyon. Katunayan, ang largest allocation nito napunta sa Leyte na nasa 185 million. Leyte rin ang top recipient ng medical assistance niya sa rehiyon na nasa halos 8 million out of the 15.8 million medical assistance. Pagdating sa edukasyon, higit 70.3 million pesos ang naipamahaging assistance ni Marcos. Pinakamalaki ang napunta sa Eastern Samar na nasa 39.8 million. Tumira noon sa Leyte ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos, habang teritoryo yan ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na siyang kinaiinitan ngayon ng senadora pagdating sa tulay. Assurance ng presidential sister, kahit di raw siya direktang nakaupo sa isang distrito sa Leyte, sure siyang hindi napapabayaan ang tulay na nag-uugnay sa kanya doon at sa buong Region 8. Sa panig naman ni PBBM, dapat anyang mabuksan ang tulay by December at tanggal ang mga nangangasiwa sa rehabilitasyon kapag hindi ito natupad. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ilang taon matapos ang Marawi siege, malapit na raw matapos ang rehabilitasyon doon. Dinalaw kanina ng Pangulo ang Marawi kung saan nakabitan na ng kuryente ang Marawi General Hospital at inaasahang balik operasyon na ito sa Agosto. Kinabitan na rin ng internet ang temporary learning spaces sa Marawi kung saan pansamantalang tumutuloy pa rin ang higit 700 mga estudyante sa barangay Sagonsongan. Bukod sa Starlink units, naghatid din ng school supplies ang Office of the President. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Marawi Port. Naharap sa seryosong alegasyon
si COMELEC Chairman George Garcia nang hingi raw ito ng pera sa isang kandidato noong eleksyon. Ang depensa ni Garcia sa agenda report ni Joash Malimban. 300 milyong piso, ganyan umano kalaki ang hiningi ni COMELEC Chairman George Garcia sa isang kandidatong tumakbo sa pagka-congressman sa Bohol nitong nakaraang eleksyon. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizaras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay serious ethical concerns. Dumalaw si Pizaras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Attorney Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo! Mariin itong pinabulaanan ni Chairman Garcia at sinabing hindi ganoon ang naging takbo ng kanilang usapan noong Oktubre. Ani Garcia, tila misunderstood siya ni Pizaras nang sumagot ito sa kung magkano ang ginagastos ng isang kandidato. Hindi raw siya humingi ng pera kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer. Siyempre po, habang nag-uusap-usap, kwentuhan, tinatanong, Chairman, nung nagpa-practice ka, magkano ba ang nagagastos ng isang kakandidatong congressman? Sabi ko, siyempre ngayon, merong Peñera versus COMELEC doctrine, bago mag-campaign, pwede ka nang gumastos, tapos pagkatapos ng campaign, gagastos ka pa sa isang malaking distrito mo, or less 300 million. Yan ang mga magagastos ng isang kumakandidato. Dagdag pa ni Garcia, hihigpitan na raw nila sa susunod ang pagdalaw ng mga kandidato sa kanyang opisina para maiwasan ang ganitong klase ng mga misunderstanding. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi muna itutuloy ng Department of Agriculture ang plano sanang pagbaba sa maximum suggested retail price sa imported rice. Ang dahilan, ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. At narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Mananatili muna sa 45 pesos ang maximum suggested retail price sa imported na bigas habang pinag-aaralan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, paraan ito para maprotektahan ng mga consumer sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Mukhang i-hold ko muna in abeyance now because of the situation, magulo eh. Diba? We don't want to have any market shock, so most likely by next week magde-decide na tayo na whether tutuloy o hindi. Pero the chances are i-hold ko muna ng 1 month or 2 months. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Nakatakda sanang ibaba ng DA ang MSRP ng imported rice mula 45 pesos sa 43 pesos kada kilo simula July 1. Pero dahil sa epekto ng giyera sa gitnang silangan, partikular ang planong pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz na isang vital shipping route, maaari raw itong makaapekto sa presyohan ng bigas at ng iba pang agricultural products. Sa kabila nito, tuloy daw ang MSRP sa baboy pagsapit ng Agosto. Pero kakalkulahin pa ng DA kung magkano ang dapat na ipapataw na price cap dito. Lalo't ang imported na baboy, posible rin daw magmahal dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Hindi ko pa rin ngayon mailagay kung magkano ba talaga yan because of the main factor naman sa frozen pork, while pork is much cheaper than imported pork is much cheaper than local pork. Yung freight issue ngayon ang kailangan tignan kasi baka tumaas yung freight ng few $100 per ton sa international freight, then that will affect the imported pork prices din. Isa naman sa kanilang balak hingin sa Kongreso sa 2026 budget ay ang dagdag na pondo para mapigilan ang agricultural smuggling at para masiguro ring mapoproteksyonan ng mga consumer mula sa mga mapansamantalang trader at retailer. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Bida na naman ang pagkain at kulturang Pinoy, this time sa Netflix food documentary series na Somebody Feed Phil. Isang Manila sa stops ni Phil Rosenthal sa Season 8 ng beloved show. Inikot ni Phil ang iba't ibang lugar at restaurant tulad ng Intramuros,
Toyo Eatery sa Makati, Trellis sa Quezon City at Asador Alfonso sa Tagaytay. Special guest sa episode ang food content creator na si Erwan Husaf at ang Lake culinary icon na si Margarita Flores. All praises si Phil para sa Filipino cuisine na tinawag niyang unique and undeniably world-class. Imbestigasyon sa pagkamatay ng isang DLSU law student sa Cavite, gumugulong na. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Nagdadalamhati ang De La Salle University Bonifacio Global City Campus sa pagpanaw ng isa sa kanilang mga estudyante sa Tanyada Jokno School of Law. Natagpuan ang labi ng 25 anyos na si Anthony Granada sa Naik, Cavite noong Sabado. Halos 2 linggo mula nang mapaulat siyang nawawala. Huli siyang nakita sa kanyang kondo sa Taguig. Inanunsyo ng pamilya Granada ang pagpanaw ni Anthony at nagpasalamat sa mga sumuporta at nanalangin para sa kanilang mahal sa buhay. Humingi rin sila ng privacy sa gitna ng kanilang pagluluksa. Ayon sa Naik PNP, sasailalim sa autopsy at DNA testing ang katawan ng biktima. Gumugulong na rin ang investigasyon para matukoy ang cause of death. Nangunguna sa electric vehicle industry ang AC Mobility. Ang kanilang misyon sa EV adoption tuloy din sa pag-arangkada. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Habang nagiging eco-conscious at tech-savvy ang mga Pilipino, nangunguna ang AC Mobility headed by Jaime Alfonso Zobel de Ayala sa electric vehicle revolution sa Pilipinas. We are introducing innovative vehicles, we are expanding infrastructure, and we are fostering the mindset that is needed to accelerate the Philippines' transition to a cleaner and more sustainable future for all of us. Ayon sa AC Mobility, hawak nila ang 90% ng market share ng EV sa bansa. Bunga ito ng lumalawak nilang brand portfolio mula sa BYD, Kia, Volkswagen at mga dealership ng Honda at Isuzu. Pero hindi lang sa bentahan ng sasakyan na katuon ng kumpanya, pati na rin sa infrastruktura para suportahan ang EV adoption. We are on track to reach our ambitious goal of over 700 charging points by the end of this year, with stations already operational across the region. We have 3 locations already powered up, and we are expected to double by year-end. Notable development dito ang installation ng pinakamabilis na EV charger sa bansa. May 240 kilowatt at 480 kilowatt na parehong matatagpuan sa Makati. Layunin nitong mapabilis ang pag-charge ng mga EV user, lalo na yung mga on-the-go. Isa sa mga key growth driver ang BYD Cars Philippines na mabilis na lumawak ang vehicle lineup mula nang makipag-partner ang AC Mobility sa Chinese EV company mahigit 1 taon na ang nakalipas. At dumating na ang pinakabago nilang modelo na BYD Sea Lion 5 DMI. This is growth that reflects a keen understanding of the evolving needs of Filipino motorists, striking a balance between range, practicality,
and of course, performance. May kakayahang tumakbo ng mahigit 1,000 kilometro sa isang full tank at full charge ang mga BYD model tulad nito dahil sa Super Dual Mode Intelligent Hybrid technology ng brand. Basically, the vehicle's priorities when you start the vehicle, okay, the electric motor engages. The battery is charged by the engine as you move and as deemed necessary. May mga high-end interior features din ng bagong modelo gaya ng soft leather seats at rotating touchscreen infotainment system na lalong nagpapalakas sa appeal ng BYD sa premium mass market. Bilang special offer, available ang Sea Lion 5 DMI sa introductory price na 1.198 million pesos, 50,000 less sa retail price nito. Habang lumalaki ang demand ng mga Pilipino para sa cleaner, smarter at mas konektadong mobility solutions, tila handang-handa na sina Jaime Alfonso Sobel de Ayala at ang AC Mobility na hubugin ang EV landscape sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga sasakyan pero para sa buong ecosystem sa hinaharap. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Matapos ang paulit-ulit na pagkaantala, nag-soft launch na ang self-driving taxi service ni world's richest man Elon Musk. Sa unang pagkakataon, nag-deploy na ang Tesla ng mga robo-taxi sa Austin, Texas para maghatid ng mga pasahero. Pero sa ngayon, limited areas pa lang ang sineserbisyohan ng mga ito. May fixed rate din na $4.20 ang bawat biyahe. Tinawag ni Musk ang pilot program na culmination of a decade of hard work. In full swing na ang paghahanda sa Venice, Italy para sa kasal nina billionaire Jeff Bezos at journalist Lauren Sanchez. Wala pang exact venue at date ang sinasabing wedding of the century, pero ito inaasahan ngayong linggo. Mahigpit ang seguridad dahil iba't ibang artista at VIP guests ang expected na dumalo. Pero ang mga taga-Venice, hati ang opinyon tungkol sa event. Penso sia positivo per Venezia. I think it is positive for Venice and for us Venetians, so I don't understand all these demonstrations against it. On the contrary, it brings beautiful people, it helps the city when it comes to bars and restaurants, and also the name of Venice in the world. I think it's, I'm kind of with the locals. It seems like quite a bit of over-tourism, especially from the U.S., and you know, if there's no local support, it really shouldn't get, the red carpet shouldn't be extended. 2019 nang makumpirma ang relasyon ni Bezos at Sanchez. Na-engage sila noong 2023. RC Muñoz at Sara Labati, kapwa nalilink sa mga politiko. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check sa EDSA White Plains naman. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman sa southbound lane. Sinubok man ng mga hamon sa buhay, hindi natinag ang dedikasyon ng dating palaboy na degree holder na ngayon sa Ateneo de Manila University. Ang inspirational story ni Eugene de la Cruz sa Agenda Report ni Joash Malimban. Ika na, it takes a village to raise a child, but it also takes courage and resilience para magtagumpay sa buhay. Ganito ang kwento ni Eugene de la Cruz,
isang scholar na nagtapos sa Ateneo de Manila University nitong nakaraang Sabado. Nagtapos si Eugene sa programang Bachelor of Arts in Economics na may honorable mention. Pero bago niya nakamit ang tagumpay na ito, minsang naging batang palaboy si Eugene sa Metro Manila. Hiwalay ang mga magulang ni Eugene. Umalis ang kanyang ina, samantalang pinalayas naman siya ng kanyang ama dahil sa kanyang sexual orientation. Sa murang edad, hindi paglalaro o pag-aaral ang kanyang inatupag, kundi kung paano lalagyan ng laman ang kanyang tiyan at kung paano iraraos ang kanyang araw. Sa murang edad, naranasan ko pong manlimos sa iba't ibang mga individual, sa Maynila, Tondo, gagalangin, ganon, para po meron akong pangtusto sa pang-araw-araw. Minsan po pag sinuserte, inabot po ako ng 25 pesos. Pag ganun po, nakakabili po ako ng kanin, tapos pinapasabawan ko na lang. Kapag minamalas naman po, kapag wala pong masyado nagbibigay ng limos, minsan piso. So binibili ko po, dati piso lang yung pandesal. So bumibili po ako ng pandesal, hinahati ko po siya sa 3. Yun po yung pagkain ko sa buong araw. Matapos ang ilang taong pagtira sa lansangan, muling kinuha ng kanyang tatay si Eugene at dinala siya sa Leyte. Binigyan ng tahanang matitirhan at pagkain sa araw-araw. Ang kapalit, hindi siya maaaring mag-aral. Pinili ko pong mag-aral kahit na iiwan niya po ako. Kasi first, hindi naman na po yun yung unang beses na iiwanan niya po ako. Second, sa tingin ko po kasi yun na po yung huling pagkakataon ko upang makapag-aral muli. Pero nung simula po nun, nung wala po talaga, ang ginagawa lang po, may isang teacher lang po, si Miss Laila Rebellios po. Mrs. Laila Rebellios. Siya po yung nagbabayad ng pagkain ko sa kantin. Sabi niya, mag-almusal ka every morning. Ako magbabayad niyan every month. Matapos muling palayasin si Eugene, kinukup siya ng kapatid ng kanyang stepmother sa pamamagitan ng pagpupursigi at pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanya. Naitawid ni Eugene ng high school na nag-uumapaw ang kanyang awards. Dito niya naisipang mag-apply sa isa sa mga pinakaprestiyosong pamantasan sa bansa kung saan nakuha siya bilang isang scholar. Hindi po ako nagkamali na Ateneo yung pinili ko dahil akala ko po nung una marami pong napaka out of place naman. Parang ako hiyang-hiya na parang dating pulube. Tapos sila ang yayaman dito. Kasalukuyang nagtatrabaho si Eugene bilang isang portfolio management analyst sa isang energy company at naninirahan sa isang apartment sa Taytay, Rizal kung saan siya paminsan-minsang rumaraket bilang isang dance choreographer. Paalala niya sa mga katulad niyang kabataang nagpupursige sa buhay. If you are still struggling, if you are still breathing, if you are still daring to believe that you are capable of something greater, and if you think there's no one who's believing in you, no one is supporting you, then let my voice be that voice, the voice that you need. Let me be the one who will tell you that I believe in you, that you are worthy, and that you are more than capable of the things that other people think you're not capable of. Sa pagpasok ni Eugene sa next stage ng kanyang buhay, nais niyang ipagpatuloy ang kanyang advokasya na makatulong din sa mga batang katulad niya. Lalo na't patunay raw ang kanyang istorya na gaano man katarik ang daan, basta't may mga taong handang umalalay at may pananalig ka sa Diyos, mararating mo ang rurok ng tagumpay. Joash Malimban, Billionaire News Channel. And just like that, sumakses na naman ang New York-based Filipino designer na si Rafi Totenko. Spotted ang kanyang gawang pastel sequin bag sa second season or episode ng season 3 ng And Just Like That. Makikita ito sa brunch scene na Carrie Bradshaw, Miranda at Sima. Sa Instagram, sinabi ni Totenko na over the moon siya sa nangyaring cameo. Ang series ay sequel ng sikat na show na Sex and the City at napapanood sa Max. Usap-usapan online ang aktres na si RC Muñoz matapos makita umanong may kasamang pamilyadong politiko sa flight pa Europe. Sa vlog ni veteran showbiz columnist Christy Fermin, naglabas ito ng mga litrato ni RC, allegedly with Bantay, Ilocos Sur Vice Mayor Sammy Boy Parilla II. Kuha raw ang mga ito sa lounge area ng Etihad Airways at sa mismong eroplano. Wala pang pahayag both sina RC at Mayor Parilla tungkol sa issue. Tila politiko rin ang bagong love life ng aktres na si Sara Labati. Nalilink ngayon si Sara sa first-time counselor na si Marty Romualdez. Siya ay anak ni House Speaker Martin Romualdez at Representative Ieda Marie Romualdez. Ilang beses nang spotted together sina Sara at Councilor Marty. Pero sa ngayon, wala pa silang comment sa mga chika. Ongoing ang annulment process ni Sara at aktor na si Richard Gutierrez matapos maghiwalay noong 2024. Mayroon silang 2 anak.
Nasaan kaya si Erica? Tatawa si Willard Cheng, oh. Linya ni Erica to eh. At yan ang Chika Minute. Kasama ni Willard Cheng. Pwede ka na mag-show. Yun nga. A Chika Minute with Willard Cheng. May fallback career na ako, na-discover ko. Ngayon lang siya natawa. Oo nga. Na hindi niya napigilan. Bakit? Bagay naman Kami naman ni Karina, Yun nga eh. dalawa. Kaya ako natawa kasi pinagtatawanan na ako dito. Erica! Oo nga Nasaan eh. ka na, Erica? Where are you na? Where What you na, happened? Erica? Kaya magpapalibre talaga ako kay Oo, Erica. magpalibre ka kay Erica. Dapat sa kanya yan eh. Oo nga. Well, hopefully. Well, it's a nice way to start the week. Right? Oo. Pero Bagong bagay. segment. Oo. Maraming Pag in wala love. si Erica. bagay. Chika Minute with Willard Cheng. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Meron pa po silang lakad. Ako si Pinky Webb. Ako naman, ay, nalilito ko, Erica, wala ka kasi eh. Okay, go ahead. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.